At kayo'y lahat ay inanyahan kong tumayo, mga mahal. Tayo dadako na po sa pinakamahalagang gawain. Sa bahagi sa gawain natin, yung pinakamamahal pa si Kristo, ang pag-aaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, ang dadalhin ng ating beloved preacher, Albert Arevalo. Praise the Lord. God bless you po sa ating maral. Puri ng ating Panginoon at po beloved Brother Remy po. Puri ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal tayo pong lahat ay sama-sama pong manalangin para po sa Ebanghelyo po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Dakilang mapagpala po namin ang mga Diyos na makapin sa lahat. Una digit sa panalangin ng minamahal, ginagalang Evangelista, Wilista, Dalbeding, huling propeta. Narito po kami lubos, nagpapasalamat kami pinakamamahal na Panginoon. Na sa bawat tunay, malagawain kami pa yung sinamahan, mahal na Panginoon, sa pamagitan ng banal na Espiritu at napakatamis sa presensya. Mahal na Panginoon, sa morsa ito, sa pagdadala ng iyong banal na salita, patid mo sa galang aking paghanda. Ako'y basa at walang magagawa, mahal na Panginoon. Pagpalain po kami, ikaw sa matuloy magbukas. Espiritual na pangunawa sa iyong mga naklalutigay sa mga baguhan. Sa lahat ng inabot ng tinig mo, mahal na pagpalain mo po silang lahat, mahal na Panginoon. Kaya sa unang dala, mahal na Pastor, Will Distad Almeida, kami nakakay sa amin sinasaway, itinatapon sa impyerno lahat ng mga demonyo na nakaamoy. Demons of pride, thou some believe, cast out from them, cast out from us, in the name of Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang pinakamataas po na pagpupuri at pagluluwalhati, pagdadakila at pinakamataas po pagsamba ay tanging naukol lamang po sa ating napakabait na Diyos sa buhay, sa pangalan po ng ating pinakamamahal po Yesu Kristo, at doble pong paggalay sa mapagpalang madaling araw na po sa ating minamahal, ginagalang Evangelista, Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Puri ng ating dakilang Diyos, we always remember the blessed loving memories and teachings of our dearly beloved Honorable Assistant Pastor Liz Almeida. Ating po beloved Mama D, greetings dear beloved children po, sa lahat mga beloved co-workers, co-preachers, sa lahat na ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ipinapabot ko rin po ang pagbati po sa mapagpalang madaling araw po sa itinalagang mga ngaral po sa atin. Ating po beloved ordained preacher, Freddy Asis po mga minamahal sa kanyang pong buong pamilya. At mga minamahal, ipalakpak po natin ang ating mga kamay sa ating pinakamamahal na Jesus. Lahat ng magsabong praise the Lord! Basahin po natin dito po sa aklat na Exodo, Kapitulo po 33, 1 hanggang sa 2. Italon po natin sa 15, 16 at balik sa 14 po, kindly. Dito po sa aklat ng Exodo, Kabanatang 33, talata po ay 1 hanggang 2. 15, talon sa 15 hanggang 16, balik sa 14. At sinalita ng Panginoon kay Moises, yumaong ka, sumampa ka mula rito, ikaw at ang bayan, patungo kayo sa lupain ng aking sinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na aking sinasabi, sa iyong bini aking ibibigay, at aking susuguin ang isang anghel sa unahan mo, at aking palalayasin ang Kananeo, ang Amoreo, at ang Hiteo, at ang Pereseo, at ang Hibeo, at ang Hebuseo. Dito po sa talatang 15, ang talata po hanggang 16, at sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin, ay huwag mo na kaming masampahin mula rito, sapagkat saan ngayon makikilala na ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin. Ako sa iyong bayan, hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin, upang kami ay maging bukod, ako at ang iyong bayan, sa lahat ng bayan na sa balat ng lupa. Dito po sa 14. At kanyang sinabi, ako isa sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. God bless you po sa pagbabasa. Malakas sa palakpak po para sa ating pinakamamahal. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. So buhay lahat magsabi, praise the Lord. Pag-aralan po natin sa morse ito mga minamahal o presensya ng Diyos. Presence of God o presensya ng Diyos mga minamahal. Gaano po kalagang mapasa ating lagi ang banal na spirito at presensya ng ating napakabait na Diyos ng buhay. Ito po ay patungkol sa utos ng ating mahal na Panginoon sa kanyang propetang si Moses na pasampahin ng mga Israelita sa lupang pangakong Kanaan, mga minamahal. Ang sabi ng talatang ito, mga minamahal, si Moses ay nanigurado. Nanigurado po siya, mga minamahal. Ang sabi niya sa ating mahal na Panginoon, kung ikaw ay hindi sa amin,
ay huwag mo na kaming pasampahin mula rito hanggang doon sa paglalakbay sa Kanaan. Sapagkat saan kami nakasumpong ng biyaya sa iyong banal na harapan. Sapagkat tanda po natin, mga minamahal, ang presensya ng ating mahal na Panginoon ay sumisimbolo bilang Kristiyano na ikaw ay nakasumpong ng biyaya ng ating mabait na Diyos. Lahat ng magsabi, praise the Lord. Kaya't mapalad ka bilang Kristiyano na kapag ka dumadalo ka, lagi ka napupuspos ng banal na Espiritu at lagi mo nadarama ang matamis na presensya ng mahal na Panginoon bilang tandayan na ikaw ay nakasumpong ng biyaya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Hindi mo na kinakailangan pang sambitin ang mga pangailangan mo, kailingan mo sa iyong pagdalo. Yung makasumpong ka pa lang ng biyaya sa mahal na Panginoon, nadamo mo kanyang banal na presensya, andyan na ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga si Moses, nang siya utusan, mga minamahal ng ating mabait na Diyos, kung tutusin, nagpauna ng ating mahal na Panginoon, Moses, maglakbay kayo, pasasamahan ko kayo ng isang anghel. Mamaya malaman po natin, sa banal na kasulatan, kahit isang anghel lang suguin ng mahal na Panginoon, sapat na. Andiyan ang pagliligtas, mga minamahal. Nandiyan ang proteksyon sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Subalit si Moses ay nanigurado. Ang sabi ng talatang ito, sinilita ng Panginoon kay Moses, yumaon ka, sumampa ka mula rito, ikaw at ang bayan, napatungo kayo sa lupay na aking sinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na aking sinasabi sa iyong binhi ay aking bibigay, at aking susuguin ng isang anghel sa unahan mo, at aking palalayasin ang mga Kanineyo, ang Amorheyo, at ang Hiteyo, at ang Pereseyo, at ang Ibeyo, at ang Jubiseyo. Nasabi ng 15, at sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin, ay huwag mo na kaming pasampahin mula rito, sapagkat saan ngayon makakilala na ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ako at ang iyong bayan, hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin upang kami maging bukod? Ako at ang iyong bayan, sa lahat ng bayan na nasa balat ng lupa. Kaya ang sabi mga minamahal ng Biblia, mga minamahal, na hindi pa tumutugon ng ating mahal na Panginoon, nandun ang bagabag sa kanila. Sapagkat hindi po biro, marami po mga kaharian ang handang makipagbaka sa kanila. Sa isang kaharian pa lang, baka matalo na sila, mga minamahal. Subalit mga minamahal ang tumugon ng ating dakilang Diyos kay Moses. Ang sabi sa 14 at kanyang sinabi ng ating mabait na Diyos, Moses, ako isa sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Inalis ng Diyos sa kanyang propeta yung bagabag na baka sila'y malipol sa mga kalaban nila, mga minasa, pagpagbaka sa kanila. Pinanatag ng Diyos ang kalooban ng kanyang propeta at ang bayang Israel. Bakit? Pinangako ng Diyos, Moses, sa inyong lalakbay, hindi lang basta isang anghel, kundi ako mismo ay kasama nyo na maglalakbay at kayo aking pagtatagumpayin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng magsabi ng praise the Lord. Lahat ng magsabi ng hallelujah. Ang salitang presensya, mga minamahal, para po yan yung kapag birthday mo. Birthday mo, tapos mag-invite ka ng mga kakilala mo. Yung pinakaisa mo sa gustong maimbitan, yung kaibigan mo, talagang best friend mo, mga minamahal. Halos lahat ng mga kaibigan mo, meron silang mga maibibigay para sa iyo. Subalit ang kaibigan mo dahil sa kasalatan, wala siyang maibibigay para sa iyo. Subalit mga minamahal, dahil sa gusto mo talaga siya makasama, kasama mo siya sa espesyal na karawan ng iyong buhay, mga minamahal, ang sasabihin mo lang sa kanya, presensya mo lang, sapat na. Amen! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganon yung ginawa ni Moses. Hindi po siya, mga minamahal, na kontento na padalan lamang po siya ng anghel sa pakikipagbaka at paglalakbay sa lupang Kanaan, kundi si Moses nanigurado. Palakpakan po natin, mahal na Panginoon. Paano nanigurado si Moses? Ang gusto niya mismo, habang sila'y naglalakbay, Diyos mismo ang kanilang kasama. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng magsabi ng praise the Lord. Lahat ng magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya nga bilang Kristiyano, tayo po ay manigurado sa panahon ito. Huwag po tayo mag-alala sa pagkasabi ng Biblia, mga sa huling panahon, ibubuhos ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu. Ibig sabihin, ang presensya ng Diyos, ang bawat isa ay makadarama. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ikaw bilang Kristiyano ay nagsusumikap, dahil kapag kahit narito ka, ibinuhos na ang kapuspusan, pero baliwala lang sa'yo, hindi ka nagsikap,
Pagpupuri pa lang, na grabe na hinda ka ng pagbababling, nakapamulsa ka pa rin, dahil mabigat, may laman. Hindi mo mapagsumikapan na hingi ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag umuwi ka at natapos ang gawain, empty ka pa rin bilang Kristiyano. Amen? Ibig sabihin, sa pang-araw-araw mong buhay, na kapag ka hindi ka nakapag-spiritual charge sa gawain, magiging talunan ka ng kaaway. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng magsabi ng praise the Lord. Lahat ng magsabi ng hallelujah. Nalalapit po tayo mga minamahal sa ating 20 years, 21st, o 21 years Victorious Talipaw Peace Mission ng ating banal na gawain. Bagamat hindi po tayo sa panong ito sama-samang makapag-celebrate sa isang venue. Di tulad ng mga araw na wala pang pandemic, talagang Luneta ay puno. Saan naman tayo? Sa Amoranto, pinupuno ng mga Panginoon ng mga Kristiyano na handang dumama ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng magsabi, praise the Lord. Hindi man tayo sama-sama ngayon na makapag-celebrate ng ating 21-year Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary, subalit hindi po ito kadailanan, mga minamahal, upang hindi po tayo makapag-celebrate ng ating Talipaw Anniversary. Amen? Lahat ng magsabi, praise the Lord, sapagkat ang ganitong okasyon, mga minamay, napaka-espesyal sa atin. Maraming mga pagkakatipo, malalaking kongregasyon, subalit walang ganitong dakilang patotoo na ginawa ng Diyos sa iglesia ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang mga Panginoon. This is the true church of the living God, mga minamahal. Puri ng ating mga Panginoon. Kaya nga kapag ka ikaw ay naghayo, wala kang dapat ikatakot. Huwag ka dapat matakot kahit makalimutan mo yung patuto mo na ikaw ay binago, pinagaling sa iyong karamdaman, nilutas sa iyong problema. Alalahanin mo lang yung talipaw, maghayo ka. Sapat ng patuto yan para mga kababayan po natin maliwanagan na ang Diyos natin pinaglilingkuran ay buhay na Diyos. Palakpakan po natin malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng magsabong praise the Lord. Ang ating beloved pastor, mga minamahal, kung wala ang presensya ng Diyos, walang pagtatagumpay. Wala tayo i-celebrate na 21 years Victorious Talipaw Anniversary sa bundok ng Talipaw nang umakyat ang ating mga pastor kung wala ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tanda po yan yung pagbaba ng ating mga pastor, paglaya ng 21 sipadan hostages. Ibig sabihin yan, nasa atin talaga ang presensya ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Sa pagkatanda po natin, mga minamahal, ang banal na Espiritu, tinanggap na natin yan, yan ay nasa atin na. Nasa atin na yung Holy Spirit. Mula pa na tayo pinabautismuhan, ilan nga hindi pa nababautismuhan, nauna ng Holy Spirit, tinanggap na. Nasa atin na yan. Amen? Subalit ang presensya ng mga Panginoon, hindi po yan laging nasa atin. Amen? Kaya kapag ka dumalo ka sa gawain, mga minamahal, kahit saan kang lugar, mga minamahal, nagsikap ka na hanapin ng mga Panginoon, sasayo ang banal na Espiritu ng ating mga Panginoon. Ipapadama sa iyo ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating mga pastor na nigurado, umakyat ng Talipaw, mga minamahal, bagamat ang gobyerno ay pinipigilan, subalit ang naging katwiran ng ating mga pastor, sinabi ng Biblia, sa nakakalam na mabuti at hindi ginawa kasalanan sa Kanya, ayaw magkasala ng ating mga pastor sa ating mabait na Diyos. Mga minasinunod niya ang tinig ng ating pinakamamahal na Panginoon. At bilang tanda ng paninigurado, nagsama siya ng 12 prayer warriors, hindi basbasang sinama. Bakit? Lahat ng kanya sinama, mga minamahal, may mga mahabang pag-aayuno. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon na ginamit ang propeta ng Diyos, mga minamahal. Naalala ko po isa po sa patutuo ng isa po sa 12 prayer warriors, mga minamahal, sa katauhan po ng ating beloved brother Ben Villanueva, mga minamahal, nasa piling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Puri ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ilang taon, siya po ay naglalaan ng mahabang pag-ayuno. 40 days at mahabang pag-ayuno. Para saan? Sa karamdaman niyang bone cancer. Hindi gumagaling. Ilang beses siya nag-ayuno. Longer fasting siya, mga minamahal. Kaya yung mga time po na inabutan po siya ng panawagan ng ating mga pastor kung sino na yung may mahabang pag-ayuno. Kaya ang ating mga kapatid, beloved ordained preacher, Ben Villanueva, nakasama sa Talipaw. Alam niyo po, mga minamahal, God's will. Kaya pala, mga minamahal, hindi po siya gumagaling sa mahabang pag-ayuno po niya, may layunin pala ang Diyos. Bakit? Nang nandun na siya sa Talipaw, Losulu,
ang ating mga pastor dahil sa kalamigan ng panahon. Andun yung mahabang pag-ayuno. Nakaramdam na kapaguran physically. Napagod ang ating mga pastor. Nagpahanap po siya. Sino sa mga kasama po niya marunong manghilot o magmasahe, mga minamahal. Ang ating mga kapatid, mga minamahal, lumapit sa ating mga pastor. Minasahe, mga minamahal. Hinawakan ng katawan ng ating mga pastor ang kanyang bone cancer natuyo sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord! Doon pala ang kagalingan sa pagsama po niya, mga minamahal, sa propeta ng Diyos. Katulad sa panahon ni Eliseo, mga minakapagkatunay na propeta, may kababalagan po talaga. Dahil sa panahon ni Eliseo, mga minasiya'y patay na, buto na. Nang ang mga Israelita ay maglilibing, mga minakita nila na may mga kalabang parating, inihagis ang bangkay ay sumagi sa buto ni Eliseo, at ang bangkay ay muling nabuhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ay magsabi, praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Gaano po kalaga ang presensya ng Diyos sa ating buhay bilang Kristiyano. Mga inuulit ko po, ang tanda, mga minamahal, bilang Kristiyano, mga minamahal, kapag ikaw ay nasa presensya ng mga Panginoon, tanda po yan na ikaw ay nakasumpong ng biyaya ng ating dakilang Diyos. Hindi po biro po yan, mga minamahal. Pag nakadama ka ng presensya malapang, ibig sabihin, nalugod sa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mahaba mong pagpupuri mula sa pasimula, at nadama mo, joyful pa lang, napuspos ka na, matamis presensya na malapang, nadama mo na, solemn song, ganun pa rin, sa patotoo, pinagpapatotoo, umiiyak ka pa rin, mga minamahal. Lugod na lugod sa iyo ang ating dakilang Diyos. Nakasumpong ka ng biyaya sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang lahat ng magsabi, praise the Lord. Nakaka-bless, mga minamahal, bagay sa mga naunang mga manggagawa po sa amin, mga minamahal. Pag tinitignan ko po yung kalapong mga sitwasyon, for how many years, decade, mga minamahal, sila po'y nanatiling naglilingkod sa ating malapangin sa kapurihan ng ating dakilang Diyos. Sila po'y kinabagan. Hindi sila makatatagal sa iglesia ayon sa patotoo. Walang makain, wala kahit ano. Mga minamahal, nag-aabon ng pagkain, wala kahit isa, mga minamahal. Subalit bakit sila tumagal, mga minamahal? Dahil araw-araw sila nagpupuri sa Panginoon, at sa tuwing sila nagpupuri sa mabait na Diyos, nadarama nilang lagi ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat na magsabi, praise the Lord. Dahil tanda po natin, mga minamahal, ang kalakasan natin ay ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na spirit matamis sa presensya, mga minamahal. Kaya bagamat binabanggit po natin, mga minamahal, tayo po'y darako na sa pinakamalagang bahagi ng ating malagawa sa pakinig na ebanghelyo ng kaligtasan. Mga minamahal, ang kabanal ay napakalagang kautusan. Ang pagpupuri napakalaga, ang pag-ayuno, ang lahat ng kautusan na yan napakalaga. Subalit hindi natin lahat ng yan malalaman at maunawaan kung wala ang ebanghelyo ng ating mabait na Diyos. Lahat ng magsabi, praise the Lord. At after po na may pangarang ebanghelyo ng kaligtasan, tayo po ay pagsusumikapin, mga minamahal. Anong ating gagawin? Magsisikap tayo, madama nating lahat ang presensya ng ating mabait na Diyos. Lahat ng magsabi, praise the Lord. Dahil yan talaga ang pinakatanda. Yan ang pinakatanda, mga minamahal, na ikaw bilang Kristiyano ay galing sa gawain ng Panginoon. At ikaw bilang Kristiyano ay nasa pagtatagumpay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hindi po biro ang gampaning espiritual, mga minamahal. Sa pangangaral na lang, mga minamahal, hindi po ibig sabihin na ang mga ngaral ay nakapag-prepare na ng mensahe, kabisado na ang bersikulo, hindi po sapat po yun. Hindi po sapat po yun, mga minamahal. Kinakailangan magpagal, kinakailangan tumangis, dahil yan ang turo ng propeta ng Diyos. Bago tumayo sa pulpito, ang bawat pangaral sa iglesyang ito, kinakailangan tumangis sa ating pinakamamalapain at madama ang presensya ng ating pinakamamalapain Panginoon. Sapagkat kapag kami tumayo sa pulpito na hindi nagsumikap, madama ang presensya ng Panginoon, kami parang batingaw lamang sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabi, praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Hindi pa po ako full-time worker ng mga time ko na yun. Mga minamahal, nag-join pa lamang po ko ng prayer sa pastoral. Dako ng antipolo, mga minamahal. Habang ako po nag-join ng prayer, mga minamahal, malapit lang sa bahay po namin ang araw yung pastoral, nalipat. Araw-araw, nakapag-join po ko ng prayer sa kahabagan. Malaga po kasi po yan, mga minamahal. Na-bless po ko sa isang Kristiyano. Mga minamahal, siya po nakasign na mag-organ, solemn song, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nakaka-bless sapagkat sa kanyang pagkukonsentrate, mga minamahal,
Siya po yung unang-unang nakadama ng presensya ng ating pinakamamahal. Habang siya'y tumutugtog, grabe yung pagluha niya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat na magsabi ng praise the Lord. Lahat na magsabi ng hallelujah. Ano din po mga minamahal, bagi sa ating mga beloved instrumentalists, mga minamahal, ano man ang mga gampanin sa spiritual, mga kumbaga secondary lang yan. Amen? Yung first priority natin sa ating gampanin sa gawain ng Panginoon, mga minamahal, ang makapagsumikap madama ang presensya ng mga ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat na magsabi ng praise the Lord. Lahat na magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Naalala ko nga din po noon, nasa din po ko sa control, mga minamahal, ng aking kabaguan, mga minamahal, nasa po ko sa control. Na-bless po ko sa pag-awit ng mga choirs dahil ng araw, mga minamahal. Ako po yung gawain pa po natin sa Samson Building, roof deck, mga minamahal, mataas po yun. Naglalatag po kami niya ng banig. Sabi ko po sa aking mga pamangkin, gisingin niyo ko pagka-choir singing na. Dahil baguhan pa nga, mga minamahal, hindi pa po natin alam ang kahalagaan ng bawat yung ito na gawain ng ating malapang. Hindi naman po masama matulog sa mga bata. Amen. Okay lang po yun sa mga bata. Subalit bilang mga Kristiyano, mga minamahal, tayo pinapapaidlit minsan, okay lang po yan. Dahil sa kapaguran, mga minamahal, subalit wag lang talagang tulugan, lalo't igit ang Word of God. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabing praise the Lord. Habang solemn song, mga minamahal, grabe kapuspusan, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, sa mga oras na yon sa kapurihan ng ating dakilang Diyos, nakaluhod po ko, mga minamahal. Kinakapa ko na lamang po yung aking kukontrolin kung babawasan o hinaan. Mga minamahal, dahil ayaw kong pahuli sa presensya ng Diyos. Lahat na magsabi ng praise the Lord. Lahat na magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ganun kahalaga ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagay sa bawat gawain po natin sa iba't ibang bansa, mga minamahal, nakikita po natin yung mga kuha, mga minamahal na mga baguhan, mga datiang mananampalataya, nakukuhaan sila ng video. Latigit, nakukuhaan sila ng picture, mga minamahal na nakapokus. Grabe yung patak na luha, mga baguhan, pumapatak ang luha sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kinakailangan, mga minamahal, ano't ano man ang ating tungkulin sa gawain ng ating Panginoon. Pag tayo pinasagawain ng Panginoon, manigurado tayo. Huwag tayo magbakasakali, mga minamahal, dahil ang rapture, isang pitik lang, mga minamahal. Ang nasa presensya ng Diyos, sigurado yan, aangat pag-rapture. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Anong resulta, mga minamahal, kapag wala sa atin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ang sabi rito sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 1, 41-45, kindly ating basahin. Dito po sa Deuteronomio, Kapitulo 1, ang talata ay 41 hanggang 45. Nang magkagayoy sumagot kayo at sinabi ninyo sa akin, kami ay nagkasala laban sa Panginoon. Kami ay sasampa at laban ayon sa buong inuutos sa amin ng Panginoon naming Diyos, at nagsipagsakbat bawat isa sa inyo ng kanya-kanyang sandata ng pangdigma, at kayo'y nagmadaling sumampa sa bundok. At sinabi sa akin ng Panginoon, sabihin mo sa kanila, huwag kayong sumampa ni lumaban sapagkat ako'y wala sa inyo, baka kayo'y masugatan sa harap ng inyong mga kaaway. Gayon sinalita ko sa inyo at hindi ninyo dininig, kundi kayo'y nanghimagsik laban sa utos ng Panginoon at naghambog at umakyat sa bundok. At ang mga Amorhiyo na tumatahan sa bundok na yaon ay nagsilabas na laban sa inyo, at kayo'y hinabol at gaya ng ginagawa ng mga pukyutan, at kayo'y tinalo sa Sir hanggang sa Horma. 45. At kayo'y bumalik at umiyak sa harap ng Panginoon, ngunit hindi dininig ng Panginoon ang inyong tinig ni pinakinggan kayo. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa pagbabasa. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil sa kawalang pananampalataya, dahil sa takot at pag-alinlangan, hindi nakasunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga Israelite. Sa panahon ni Prophet Moses, mga minamahal, na sinabi ng Diyos, sampayin na at ariin ang lupa
mga minapangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, subalit dahil sa takot, mga minamahal, hindi nila sinunod, mga minamahal. Sila yung umiling pa na, paunahan na, magpatiktik, kumbaga alamin na ang sitwasyon. Anong meron sa lupang ating pupuntahin, kung yan ba'y may kapamakan, o kung dyan ba ay talagang pagpapala para sa atin. Kanilang pinapuntahan, mga minamahal, at bumalik ang mga maninigtik, mga minamahal, na nakita nilang mabuting bagay, mga minamahal. Totoo ang ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit hindi nila ginawa, mga minamahal. Puri ng ating dakilang Diyos, kaya sa mga oras na yun, mga minamahal, nagalit ang ating mabait na Diyos sa kanilang pag-alinlangan sa mga utos ng ating pinakamamahal sa pamagitan ni Propeta Moses, mga minamahal. Kaya sabi ng ating dakilang Diyos, hindi nila mamanahin ang pangako na aking pinangako kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, at patungo sa kanila, kundi sa dalawang lingkod lang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't mga minamahal, mga time po na yun, mga minamahal, kanila na sanang gaganapin, subalit huli na. Kaya't ang sila'y nakapag-isip na puntaan na yung lupain na kalang mamanahin, mga minamahal, puri ng ating dakilang Diyos, huli na, dahil sabi ng ating dakilang Diyos sa pamagitan ni Moses, huwag kayong sasampa, dahil wala ako sa inyo. Dahil nagalit na mabait na Diyos sa unang utos sa kanila, hindi sila sumunod na sampay na at ariin na ang lupain. Hindi sila sumunod, mga minamahal. Kaya't ang ating mahal na Panginoon humiwalay sa kanila. Mga minamahal, dahil sa kanilang katigasan ng ulo, mga minamahal, nagalit ang mabait na Diyos. At nang sila, mga minay, sumagot at sila po ay nagmadaling sumampa, mga minamahal, sabi ni Moses, sabi ng ating mabait na Diyos kay Moses, sabi mo sa kanila, huwag silang sasampa. Amen? Lahat ng magsabi, praise the Lord, huwag silang sasampa sapagkat wala ako sa kanila. Hindi ko sila sasamahan. Dahil ang unang sila aking sinabi na sumampa na, hindi nila ginawa. Subalit ang huli na, ayaw na ng ating dakilang Diyos sila pasampayin, doon sila nagpasya na sampay na ang lupain. Kaya't ang kanilang ginawa pa rin, mga minamahal, puri ng ating dakilang Diyos, sila po ay naging talunang Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Nakalimutan nila, mga minamahal, nang sila'y palayain ng ating mabait na Diyos sa Ehipto, na mula sa pagkalipin, gabit araw, sila'y binabantay at sinasama ng mabait na Diyos, na habang sila'y naglalakbay, mga minamahal, ang kanilang mga kasuotan, provide ka lang mga pagkain, inumin, provided, mabait na Diyos. Habang lumalaki ang kanilang mga paa, lumalaki rin ang sandalyas, at hindi, ayan po, ay kasama po nila, mga minamahal, provided lahat ng ating mahal na Panginoon. Sa gabi, mga minamahal, may liwanag na apoy na yung direksyon nila, ginagabayan sila. Sa araw, mga minay, ulap na sumisimbolo sa ating mahal na Panginoon, pagbabantay sa kanila. Subalit kinalimutan nila at pinabayaan ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan minsan ang sitwasyon ng Kristiyano, mga minamahal, nakalilimot, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon, kaya't hindi sinasamahan ng presensya ng ating mabait na Diyos. Anong patutuo ng ating mga kapatiran? Mag-a-apply sa maganda at malaking trabaho, mga minamahal. Paanong nanigurado? Bago umarap sa interview, mga minamahal, nag-CR, kunwari, mga minamahal, sa kanyang pag-CR, mga minamahal, lumuhod siya sa mabait na Diyos, nagpuri at hiningi ang presensya at patnubay ng mabait na Diyos. Pagharap po niya sa nag-i-interview, pasado sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat ng magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating dakilang Diyos. Ano man ang ating ginagawa sa araw-araw ng ating buhay, mga minamahal, kinakailangan manigurado tayo, mga minamahal. Ano man ang ating ginagawa, nagmamaneho man tayo, nagtatrabaho man tayo, sa lugar man tayo pumupunta, pag sumikapan natin, mga minamahal, na lagi tayo nasa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat ng magsabi, praise the Lord. Lalo tigit pag tayo po nasa bahay-sambahan, mga minamahal, pagka ang katabi po natin nakapagsumikap na, mga minamahal, pinangungusapan ka na niya ng ating mahal na Panginoon, anak, magsumikap ka na. Dahil yung katabi mo, 3 beses na napuspos, at ikaw hindi pa rin, kahit isa. Kumaga tayo po pinangungusapan, magsikap ka na. Huwag mong hayaan na umuwi ka, na kahit isang kapuspusan, hindi mo nagawa. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Lahat ng magsabi ng hallelujah. Puri ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Napakabilis po ng ating oras, mga minamahal. Dito po sa aklat na ikalawang, bago po natin basahin, bagamat andun ang takot, mga minamahal, dahil sa may nananakot sa panahon po ni Ezekias, mga minamahal. Andun yung pananakot po, mga minamahal, ng haring
Assyria, Sennacherib, mga minamahal, gustong sakupin, mga minamahal, ang Huda, napakaliit, mga minamahal na kaharian, na pinagarian ni Haring Ezekias, mga minamahal. Minaliit pa niya si Ezekias, mga minamahal, na walang Diyos na makapagliligtas. Ang tinutukoy po kasi niyang Diyos, mga minamahal. Diyos niya yung mga sinakop niya mga bansa, kaya naging talunan, dahil akala ng Diyos sa pinaglilingkuran, Diyos-Diyosan. Amen! Lahat ay magsabing, praise the Lord! Subalit sa turo ng ating mga pastor, kapag Kristiyano kang totoo at ikaw ay nasa katotohanan, ang Diyos mo ay buhay na Diyos at ang Diyos mo ay nasa langit. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nagmamayabang si Haring Sennacherib, mga minamahal. Napakaraming naming nilupig ako at ng aking ama, nakarian, lahat talunan, lahat namin nalupig, lahat napatay. Walang makaliligtas at walang Diyos na makapagliligtas sa aking kamay at sa kamay ng aking magulang. Ganon siya nagmalaki sa harap ng ating pinakamamala Panginoon. Subalit anong ginawa ng ating dakilang Diyos sa Haring Sennacherib, mga minamahal? Ang million soldiers niya, mga minanasasakop sa kaharian ng Huda, mga minamahal, pinatay at nilipol ng isang anghel lang. Amen? Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos, natin magsabi, praise the Lord. At si Haring Sennacherib, mga minamahal, pinatay po siya ng kanyang sariling anak. Lahat magsabi, praise the Lord. Ating basahin dito po sa aklat ng Ikalawang Kronika, kapitulo po 32, 7 hanggang sa 8, at italon po natin sa 21, kindly. Dito po sa aklat ng ikalawang mga taga-Kronika, kabanatang 32, talata 7 hanggang 8, talon sa 21. Kay magpakalakas at mga pagpakatapang, na mabuti, huwag ninyong katakutan o panglupaypayan man ang hari sa Assyria o ang buong karamihan man na kasama niya sapagkat may lalong dakila sa atin kaysa sa kanya. Yes. Sumasa kanya ay isang kamay na laman, ngunit sumasa atin ay ang Panginoon, Amen. ating Diyos, upang tulungan tayo at ipagkalaban tayo ng ating mga pagbabaka, at ang bayan ay sumandal sa mga salita ni Ezekias na hari sa Huda, talatang 21. At ang Panginoon ay nagsugo ng isang anghel na naghiwalay ng lahat ng makapangyarihan lalaking may tapang at ang mga pangulo at mga pinunong kawal sa kampamento ng hari sa Assyria. Sa gayoy bumalik siya na nahihiya sa kanyang sariling lupain, at nang siya'y dumating sa bahay ng kanyang Diyos, ay pinatay siya roon ng tabak na nagsisalabas sa kanyang sariling tiyan. Purihin ang ating pinakamamalapain. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat ng magsabi ng praise the Lord. Lahat ng magsabi ng hallelujah. Walang imposible sa ating pinakamamalapain noon. Anumang pakikipagbaka ang ating raranasan sa ating buhay, mga minamahal. Tulad ng paninigurado ni Moses, mga minamahal, ang mga Kanineo, Amorheo, Hiteo, Pereseo, Hiteo, Jubiseo noon ay sumisimbolo kayo sa mga pagsupok, paghuhusig, karamdaman, kabalisaan, kahinaan. Mga minamahal, bilang Kristiyano, mga minamahal, isa pa lang sa mga yan, baka hindi mo na kayanin. Lalo kung sa pagsupok, mabigat talaga. Kung sa karamdaman, ikamamatay na, mga minamahal, baka hindi mo kayanin. Mga minamahal, subalit sa tulong ng presensya ng ating dakilang Diyos, ay walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin malakas sa palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya bilang Kristiyano, mga minamahal, dumarating man ang pagkakataon na tayo nakakalimutan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa gawa ng salibutan, sa kalayawan, sa mga udyok na mga gawa ng kaaway, mga minamahal, upang tayo po'y panghinain, mga minamahal, mga gawa ng salibutan, upang tayo hikayatin, ibalik sa pagkakasala, mga minamahal, tayo po'y magsumikap, mga minamahal. Dahil ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay laging sumasa atin, at ang Diyos natin ay laging nasa atin sa tulong ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sadyang napakabilis ang ating oras, mga minamahal. At ating basahin ang huling talata dito po sa aklat ng Ikalawang Kronika, kapitulo po 20, versi 15 po, 1 hanggang sa 2, kindly. Ikalawang Kronika, kapitulo po 15, 1 hanggang sa 2, kindly. Dito po sa Ikalawang Kronika, Kapitulo 15, ang talata ay 1 at 2. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasaka
sumasa kay Asarias na anak ni Ubid. At siya'y lumabas na sinalubong si Asa. At sinabi niya sa kanya, dinggin ninyo ako, Asa, o buong Juda at Benjamin. Ang Panginoon ay sumasa inyo, samantalang kayo'y sumasa kanya. At kung inyong hanapin siya, siya'y masusumpungan ninyo. Yes. Ngunit kung pabayaan ninyo siya, kanyang pababayaan kayo. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Lahat ng magsabing praise the Lord. Ito pong bili ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, kung paanong ang Espiritu ng Diyos ay sumakay Asarias na anak ni Obed. Mga minamahal, ay Diyos din na sumasa atin, mga minamahal, sa pangarang ating mga pastor. Na tayo po'y binibigyan ng babala, mga minamahal, na wag po natin pabayaan ang ating dakilang Diyos na sumasa atin. Sapagkat hindi laging sasa atin ang ating babait na Diyos, lalo't kung atin siyang pababayaan. Huwag natin pabayaan, mga minamahal, ang ating pagdalo. Huwag po natin pabayaan ang pagsunod sa kabanalan, sa pagbibigay, sa pagtalima sa lahat ng utos ng ating pinakamamahal na Panginoon upang ang Diyos nating buhay ay laging sumaatin, mga minamahal. Tayo po'y marigurado, mga minamahal, sapagkat ang panahon ito'y sadyang napakapanganib na. Nandyan na yung mga pagkilos ng Antichrist, mga minamahal. Nandyan ang tanda ng rapture. Nandyan ang tanda ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo pong lahat ay tumayo po sa mga nais pong lumuhod. Ating pong awitan ng ating